Pinatawag niyo ako, Ama. Tanggapin mo ang ginintoang lotos na ito. Itanim mo ito sa lawa ng lotos sa bundok Kunlun. Pangalagaan mo ito ng iyong mahika hanggang sa ito ay maganyong tao. Gininto ang lotos. Patawad po kung naabala ko kayo. Kaibigan ka ba ni Sian? Opo, doon ako galing sa hurno ng alkimiya. Naglibot-libot lang ako. Aalis na po ako. Guro, ang pino niya kung kumilos, tulad ni 17. Nais kong magnilay ngayong gabi. Nasa 10 araw hanggang kalahating buwan. Habang wala ako, ikaw munang bahala kay 17. Ngunit si 17 ang pinakatuso. Kahit gaano pa siya katuso, abala naman siya sa pagsusulat ng 30,000 aklat. Ang parusa niyo sa kanya ay manatili sa bundok Kunlun upang hindi siya maggala. Tama ka. Likas na pasaway si 17. Ayaw niyang magsanay. Hindi niya alam na ang kanyang pag-akyat ay magaganap sa loob ng kalahating buwan. Kaya bantayan mo siya. Pagbalik ko, iisip ako ng paraan. Opo, Guro. Lingyu, pakitingnan. Lingyu, Huwag mo na akong utuin. Ituloy mo ang pagkopya niyan. may sasabihin ako tungkol sa Qingchu. Ha? Ang balita ko, magkakaroon ng malaking pagdiriwang sa Qingchu. Kapanganakan daw ng unang apo ng emperador ng Soro. Ang sabi mo sa akin, huwaran mo ang emperador ng Soro na si Baichu at ang dakilang si Chuyan, hindi ba? Dadalo raw sila sa pagdiriwang. Ano kaya kung pumunta rin tayo? Ilang libong taon na siyang hindi nagpapakita. Totoo ba yung balita? Totoo ang sinasabi ko. Nakuha ko. Magpatuloy ka na. Ngunit hindi pa ako tapos magsalita. Kailangan mong tumawid sa dagat ng muling pagsilang upang makarating doon. May alam akong mas mabilis na daan. At gamit ang pambihirang kakayahan mong makalipad sa ulap, aabutin lang tayo ng kalahating araw. Isipin mo, panonoorin lang natin doon ang 2 dakilang Diyos tapos iinom tayo at babalik na rito. Tingin mo. Hindi. Sabi ng guro, bantayan kita. Hindi ako maaaring umalis. Sige, ganito na lang. Bantayan mo man ako araw o gabi, wala pa rin silbi. Dahil kaya ko pa rin makapuslit. Yun ang totoo. Kaya nga, Lingyu, sabay na tayo magtungo roon at sabay ring bumalik. Binabantayan mo pa rin ako noon. Wala kang sinuway na utos. Hindi ba? Ito ang hangganan ng Qingchu at daigdig ng kaluluwa. Matagal na tong ganito. Makakarating tayo sa Qingchu sa loob ng 1 oras. Iba ang kutob ko. Hindi ko magamit dito ang kakayahan ko. Mag-ingat tayo. Nabanggit na ng emperador kay Guro ang daigdig na ito. Ang Panginoon nila'y maaaring magpasimula ng digmaan laban sa makalangit na tribo. Anong paglalabanan nila? Ang kanyang adhika. Sa pagkakatanda ko, nakita ko na ang dibuho ng Diyos ng kaluluwa. Ha? Ilag! Yeah!
bigla na lamang silang nagpakamatay. Wala tayong balak patayin sila. Ang tunog na yun ng hudyat ng kamatayan nila. Takbo! Lian, hindi sila ang hinahanap natin. Kakaiba ang kasuotan nila. Hindi sila taga-tribo ng kaluluwa. Sila'y taga makalangit na tribo. Makalangit na tribo? Ano kung gayon? Yuyukurin sila sa aking harapan. Gagawin natin silang bihag. Tayo ang maghahari sa mundo. Sige. Ang mga makalangit na tribo ay makikisig. Kapag naging bihag na natin sila, mamili ka ng tagasilbi mo. Si Chinchang ang Panginoon nila. Oo. Madalas po ako sa gubat ng peach blossoms, ngunit unang beses kong lumabas, kaya po naligaw ako. Alagad ba kayo ni Juyen? Kami po'y makalangit na kinatawan ng dakilang Chuyen. Madalas may ugnay ang Qingchu kay Juyen. Mula na maging emperador ng Zoro si Baitze, hindi niya na pinansin ang alitan ng tribo ng kaluluwa, demonyo at ng makalangit na tribo. Napanatili niya sa loob ng 5,000 taon ang kapayapaan sa Qingchu. Tama. Ang bilin sa amin ng dakilang Diyos. Huwag kaming makialam sa alitan ng mga tribo upang mapanatili ang kapayapaan ng gubat ng peach blossoms. Panginoon, nagkalat ang bangkay ng mga ulupong sa gubat. May kinalaman ba kayong dalawa rito? Kami po ay naligaw. Bigla na lang nila kaming sinalakay. Gamit ang sandata, sinugod nila kami. Lumaban lang kami upang makaligtas. Magaling. Hinabol ko sila hanggang dito upang buhayin at tanungin ng ilang bagay. Ngunit naunahan niyo na ako na patayin ang mga rebelde. Ayos lang. Simula ngayon, sino mang hahadlang sa paghahari ko sa mundo'y magkakaroon ng kaparehong kapalaran. Siyang tunay. Sige po, Panginoon. Kami po'y aalis na. Itong leon! Kayo'y aming panauhin. Iniimbitahan namin kayo sa dakilang palasyo ng Siming. Tayo na! Bakit niya tayo isasama sa palasyo? Hindi ba't nakaalitan siya ni Chuyen dati? Ngunit ito ang dakilang palasyo nila. Hindi natin magagamit ang kapangyarihan natin. Kahit pangismata ko. Ang mga dakilang Diyos lang ang makakagalaw roon. Makalangit ng kinatawan. Mahal na prinsesa. Paano mo nalamang ako ay prinsesa? Dahil po, napakaganda nyo. Maging ang tindig nyo. Kaya nyo rin pamunuan ng hukbo. Tunay kayong prinsesa. Sabi nila, hambog daw ang mga taga-tribo nyo. Ngunit kayo'y tila kakaiba. Kamahalan, mali kayo ng akala. Matagal nang nananahan ang dakilang Diyos namin sa gubat ng Melokoton. Kaya hindi na rin kami maituturing na kasapi ng makalangit na tribo. Mainam kung ganon. Dahil namumuhi si Ama sa tribo ninyo. May asawa ka na ba? Ako ba? Meron na? Wala.
Talaga? Mainam yan. Ay, mukhang gusto ka niya. Huwag kang magbiro dyan. Ganyan tingnan ni Yao Guang ang guro. Heto, Pino. Kaming mo kayo. Sige na, isa ka. Heto, isa ka. Lian, masarap ba? Tikman mo. Panginoon, Maupo kayo. Kayo namang mga taga-labas. Umupo kayo na maayos. Bakit kayo nakaluhod? Ayusin ninyo ang pag-upo ninyo. Dakilang immortal. Heto. Inom ka na. Dakilang immortal. Yan, sir. Ang kapatid mo. Wala pa rin po siya. Ang dami namang babae sa palasyo. Sa daigdig ng mortal pa rin siya nagdilibang. Huh. Tila hindi siya prinsipe. Ngayon ang araw ng kamatayan ng kanyang ina, kaya hindi pa siya bumabalik dito. Makalangit na kinatawan. Bakit hindi ka man lang nagsasalita? Hindi mo nagustuhan ang pag-aasikaso sa inyo dito sa aking palasyo? Hindi po sa ganun. Hindi lang ako magaling magsalita. Baka mainis lang kayo kung may masabi ako. Talaga ba? Tagay po, para sa inyo. Natural lang yung angking kalooban. At dahil dyan, nagustuhan kita. Ikinararangal ko po. Bakit hindi ka sumunod sa akin at aking maging anak? Dito ka na tumira sa aking palasyo. Nung una kitang makita, bigla ko naisip. Itinakda nga kaya ng langit na makita kita? Marahil niloob nga nitong magkatagpo tayo. May anak akong 2 lalaki at 1 babae. Ngunit nais ko pa rin itanong sa'yo kung handa kang tanggapin ako bilang iyong ama. Bakit? Hindi pa ba sapat sa iyo itong aking dakilang palasyo? Hindi po. Panginoon, hayaan niyong kausapin ko muna ang aking mga magulang. Huwag na. Ngunit kailangan kong makuha muna ang pagsang-ayon nila. Hindi na kailangan pa ng pagsangayon ng pamilya kung nagkasundo na tayo. Panginoon. Ang sabi niyo nga, kailangan na pagkasunduan ito ng 2 panig. Kaya dapat pareho kayong sang-ayon. Bilang Panginoon ng tribo ng kaluluwa, kailangan ko pa bang hingi ng pagsang-ayon ng iba? Panginoon, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Huminahon po kayo. Kung nais niyo pong maging anak si Lingyu, kausapin niyo muna ang aking dakilang Diyos. Si Juyen? Opo. Palagay ninyo malulusutan niyo na ito. Dahil alagad kayo ni Juyen? Noong kaarawan ng makalangit na emperador, nang nag-anyo akong banal na kinatawan at ibinigay ang handog ko sa kanya. Nakita kita roon na nakatayo mismo sa tabi ni Moyen. At narinig ko na tinawag mo siyang
guro. Kayong dalawa ay hindi alagad ni Chuyen. Kayo ay mga alagad ng bundok Kunlun. Huli sila! Ano ba? Bitiw! Ikulong niyo sila na magkaiwalay. Makalangit na kinatawan, mag-isip ka. Ano ba ang iyong nais? Ang pagpira-pirasuhin ang katawan mo o maging aking anak? Anak! Bilis! Kadakilaan! May kinuha si Ama na taga-Kunlun? Ramdam ko may masama siyang balak. Mukhang nais niya maghimagsik. Maghihimagsik? Huwag kang mabahala. Hilig talaga nilang paghihimagsik. Ano naman ang kinalaman ko rito? Magandang dilag. Wala rin tong kinalaman sa'yo. May gusto si Yao Guang kay Guro, kaya binihag niya ako. Nais gawing anak ng Panginoon si Lingyu, kaya binihag ulit ako. Ako si Bai Chen, anak ng emperador ng Soro, nabuhay ng matagal, pero ginagamit lang. Wala rin akong kapangyarihan. Gising ka na pala. Nais mo bang kumain na agad? O makipagkwentuhan muna sa amin? Naku, ayoko. Madalas kapag ganitong oras sa makalangit na tribo, gumagawa ako ng aralin. Sa ibang araw na lang tayo magkwentuhan. Pipili pa ng oras para uminom at magsaya? Ang lungkot naman noon. Oo nga. Kamahalan. Sige na. Panginoon, ang ikalawang prinsipe ng banal na tribo ay may dalang handog. Naroon siya sa may pasilyo. Handog? Dahil kaarawan ng makalangit na emperador, bibigyan niya ng handog ang bawat pinuno. Ang matandang yon. Tuwing kaarawan niya, nagbibigay siya ng handog sa buong mundo. Ano bang akala niya? Magagawa ko yumuko sa harapan niya tulad ng mga hukbo sa karagatan? 300,000 taon na. Ganon katagal na panahon na namumuno rito ang banal na tribo. Ito na ang pagbabago. Itapon ang mga handog. Opo. Sige na. Makakaalis na kayo. Isa pong ulat, Ama. Walang utang na loob. Itong si Chingsang. Ang mga dala kong handog ay kanya pong tinanggihan. At ako'y tinaboy niya.
Pasama ng pasama ang asal niya. Maging ang mga handog ko'y ibinalik niya. Wala namang halaga ang mga handog ninyo. Wala kang alam sa kanya. Gagawin ng Panginoon ng kaluluwa anumang naisin niya. Nababahala ako na isang araw bigla siyang maghimagsik at magdulot ng kaguluhan. Walang dapat ikatakot basta't narito si Moyen. Ngunit ang patingaw ng Dongwang ay nasa mga kamay niya. Ang batingaw na yon ay nilikha ni Moyen. Tsak na may paraan siya upang supilin ito. Hindi siya natatakot. Kaya anong kinatatakot ninyo? Ilang araw nang nawawala si Nalingyo at 17. Ipapaalam ko ba kay Guro? Nang ibigay ng amang bathala, ang batingaw sa tribo ng kaluluwa, may kapalit tong kasunduan. Kaya nagkaroon ng katahimikan. Hindi ko inakala na itong batingaw ng Dongwang ay magiging banta sa makalangit na tribo. Totoo ba? Nasaan ang mga pinuno ng makalangit na tribo? Hindi ulit dumalo. Hinaharap ngayon ng makalangit na tribo ang kaguluhan sa loob at labas. May mabuti ba kayong plano? Mabuting plano? Hindi ba't ang nais mo ay ang makipagkasundo sa Qingchu? Tama ka. Sa Emperador ng Zoro. Malapit sila ni Joey na tagagubat ng Peach Blossoms. Sa tulong ng pasal, magkakaisang angkan ng mga Zoro, Ibon at ang makalangit na tribo. Kaya kung may sumiklab mang digmaan, malaki ang pag-asa nating manalo. Tama ka. Huwag tayong magsayang ng oras. Mukhang hindi ito iiwasan ng mga pinuno. Sa bandang huli, kakampi natin sila. Hindi nila hayaang magogi ang tribo ng kaluluwa. Tama ka. Anong malay natin? Napakasama ng tribo ng mga kaluluwa. Labis na kayo ng pag-amat. Mawalang galang na. Sino ba yung bathalang dumaan? Si Emperador Dongwa. Emperador Dongwa? Bago ka lang ba? Oo. Bakit sinangayunan ng banal na emperador ang lahat ng sinabi niya? Si Emperador Dongwa, ang dating Diyos ng langit at lupa, ilang libong taon na ang nakaraan. Nang magkaroon ng katahimikan, nagbitiw siya sa kanyang tungkulin at doon nagsimula ang pamumuno ng makalangit na emperador. Sa daigdig ng mortal, siya ang Tai Shanguang, tama. Ibig sabihin siya ang dating emperador. Salamat sa sinabi mo. Walang anuman. Ano pala ang iyong pangalan? Alagad ako ng emperador. Ako si Siming, tagasulat ng kapalaran ng mga mortal. Kayo pala si Suming. Punong Jefong! Punong Jefong! Bigo kami! Isang linggo na nang wawala si Lingyo at 17. Saan ba sila nagtungo? Sakit siya sa ulo. Dinamay niya pa ngayon si Lingyu. Hindi ka ba nag-aalala? Magaling magsalita at mangutos si 17. Paano siya mapapahamak? Imposible yun. Baka dinukot niya si Lingyu at palihim silang uminom. Madala sila sa daigdig ng mortal. Doon sila nanguhula ng kapalaran. Baka bukas din ay umuwi na sila. Liban kay Bathalumang Yaogwang, wala kaming inapi na kahit na sino man dito. Kung may nangyari man, hindi hahayaan ni 17 na siya'y magdusa. Hindi ko inaalala kung magdusa man siya. Ngunit ano? Ang sabi ng guro, nalalapit na ang kanyang makalangit na pagsubok sa pag-angat. Makalangit na pagsubok? Hindi niya matutukoy kung kailan ito mangyayari kahit 20,000 taon na siyang nag-aaral. Kung malapit na itong maganap, tiyak na magkakagulo. Makalangit na pagsubok para sa pag-angat. Kung matanggap niya ito sa loob ng ilang araw, kahit tulungan siya ni Lingyu, ito'y mapanganib. Wala ng oras, Changshan. Doon ka sa bundok Kunlun. Sabihan mong guro pagbalik niya. Tayong maiiwan ay patuloy na maghahanap. Baka makita natin sila. Opo. Punong Jefong! Isama mo ako. Nag-aalala ka? Huwag niyo na akong tuyain. Umalis na tayo. Hindi ito pwedeng ipagpaliban. Makalangit na kinatawan. Kaunti ang bantay mamayang gabi. Tumakas ka na. Kapatid ko ang bantay ng kasama mo. Hindi ko alam kung nasan siya. Mauna ka na. Sundan mo itong itim na ibon sa bulwagan. Sa hilaga ka dumaan.
Siya ba tong patibong? Bihag na nila ako. Walang dahilan upang ako ilansin niya. Bagalan mo lang! Mabutit nandito ka. Kung di, naligaw na ako. Ha? Nasaan na yung ibon? Aba, kay gandang araw. Huh? Lumapit ka. Halika. Ang iyong kasuotan, kakaiba ang kulay. Ngunit magandang tingnan. Saan mo nakuha? Sa Xingqiu. Kaarawan ni Ama at wala akong handog sa kanya. At dahil dito, pagbigyan mo ako. Akin na ang damit mo. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman babae, hindi ba? Hubarin mo yan. Magpapadala. Ayoko! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Masama ito. Hindi ko magagamit ang kapangyarihan ko. Malulunod ako. Bibigyan kita ng hangin. Bibigyan ng hangin? Sa tingin mo ba sa bibig ko lang ito may ipapasa? Ayoko nga hawakan ka. Napakalamig. Tinatablan ka ng lamig, katulad ng mortal. Dito naging mortal nga ako. Hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. Taga makalangit ng tribo ka? Oo. Sa tingin ko, ikaw rin. Nais ka rin niya maging anak? Anong sinabi mo? Maging anak? Oo. Ang maging anak ng Panginoon ng Kaluluwa. Isa ka na roon. Ako ang ikalawang prinsipe ng Ziming. Si Li Jing. Sino ka ba? Aray! Ay, kalimutan mo na. Hindi na kita matatakasan. Ako ang ika-17 alagad ng dakilang Diyos na si Moyen. Ako si Sien. Nabihag ako ng iyong ama. Ikaw ang bihag na nais niya maging anak? Hindi ako, kundi yung kasama kong alagad si Lingyu. Kung ganon, ikaw... Napasama lang ako sa bihag niya. Ay, naku naman. Di na ako makakatakas. Kaya dalhin mo na ako. Dalhin ka? Sa anong dahilan? Upang bihagin ka at gawing anak gaya ni Ama? Patayin mo na lang ako. Binibiro lang kita. Hindi ko gagawin yon. Tumakas ka na kung nais mo. Ayoko makialam dyan. Narito ka lang pala! Sumama ka sa amin! Mga tampalasan. Kinikilala niyo pa ako bilang ikalawang prinsipe? Kamahalan, patawad po! Iwanin niyo kami. Kamahalan, kilala niyo ba ang kasama ninyo? Ang akala niyo ba, puro ko inom at pagsasaya? Na wala akong alam sa nangyayari sa palasyo? Hindi po, kamahalan. Mga hangal at walang utak. Umalis na kayo. Opo. Nariyan pa kayo? Tayo na. Ikaw palang kinahuhumalingan ng aking kapatid. Ano ang ibig mong sabihin? Nagkagusto raw si Yancy sa isa sa mga taga-makalangit na tribo. Kaya tinutulungan ka pa niya makatakas. Ibig sabihin, gusto ka nga niya. Isa itong pagkakamali.
Huwag kang mag-alala. Dahil gusto ka ni Yancy, hindi ko hayang maging bihag ka ulit. Ako na ang bahala. Sasamahan na lang kita. Patungo saan? Doon sa tribo ninyo, kung saan ka nang galing. Ha? Anong sabi mo? Nakipag-inuman ng ikalawang prinsipe kay Siyin? Magdamag sila magkausap? Yun po ang akin narinig. Pareho silang basang-basa. Nahulog po sila sa lawa. Ipaalam mo ito. Hayaan ang ikalawang prinsipe. Hayaan niyo siya magpakasaya kasama ang kinatawan. Kapag nagsimula na ang digmaan, hahanap ako ng pagkakataon upang sabihin ito kay Ama. Oh, Li Jing, Nagbalik ka na. bakit ka umiinom dito? Napakakisig ng makalangit na kinatawan. Kaya mo siya nagustuhan. Mukhang nagkakamali ka. Marami na rin akong karanasan. Paano hindi ko malalaman na may gusto ka sa kanya? Ngunit siya'y mula sa makalangit na tribo. Kung gusto mo siya, hindi na yun mahalaga. Hindi tayo maaaring ikasal sa sino man sa tribo nila. Isa pa, makakaharap natin sila sa digmaan. Mabuti naman. Alam mo, nais ni Ama na gawing anak ang isang alagad. Isang pagpapanggap. Nawalan na siya ng pagtitimpi at nais niya itong gamitin upang maghimagsik. Ngunit kung ako ang tatanungin, wala akong pakialam dyan. Siyang tunay? Kung ganun, Ano ba yan? Sabihin mo sa akin. Kailan ka pa natutong paglihiman ako ng ganyan? ayaw mong sumali sa paghihimagsik. Kung ganun, tulungan mo ako itakas siya. Gusto mo nga siya? Lapit ka. Bakit mo siya pakakawalan? Kung talagang gusto mo siya, ikulong mo siya rito. Mas madali mo siyang masasakop. Hindi, ayoko. Papatayin siya ni Ama kapag nakita siya. Huwag kang mabahala. Dahil bihag natin siya, ligtas siya sa ngayon. Pinainom ko siya ng maraming alak, kaya tulog lang siya ng 10 hanggang 15 araw. Mag-iisip tayo ng plano upang maitakas ang napupusuhan mo. Tutulungan mo nga ako? Yun ay dahil nagkasundo kami. Ayoko rin siyang mamatay sa palasyo. Ina! Isang gol! Tingnan niyo, babae siya. Isang babae? Puro lalaki ang anak natin. Siya lang ang nag-iisang babae. Mainam ito. Magkakaroon na ng babae ang angka ng mga soro. Binabati kita, babae ang iyong anak. Inabot pa ng 10 araw bago siya maisilang. Ang hula ko, magiging sakit sa ulo siya paglaki. Ina, paano kung maging tulad siya ni Baichen? Mainam nga kung magmana sa kanya. Oh! Emperador, tignan mo. May kulay pulang balat dito sa noo ng sanggol. Ano ba ang kahawig nito? Tignan niyo rin. Hayan. Tila, ligaw na kana. Tama. Isang ligaw ng kana. Isang ligaw na kana. Nais kong bigyan siya ng pangalan. Mainam. Bai Fengju. Ano sa tingin niyo? Bai Fengju. Ang ganda. Sige, mula ngayon, siya na si Bai Fengju. Sa hinaharap, ang itatawag namin sa'yo ay Fengju. Jora, Jora. Mayroon kang tiya na nag-aaral sa bundok Kunlun. Sa kanyang pagbabalik, tiyak na matutuwa siya kapag nakita ka niya. Kunin mo siya. Ilabas mo si Fengju at ipakita sa mamamayan ng Qingju. Narito na ang bagong silang na prinsesa ng Qingju. Opo, ina. Sige po, ama. Narito na ang unang prinsesang apo ng hari at reyna, si Bai Fengju. Taos puso namin kayong binabati, Emperador ng Soro, dahil naisilang na ang bagong prinsesa ng inyong angkan.
Ang sarap ng alak sa tribo ng kaluluwa. Ngunit ang tapang nito. Utos ng ikalawang prinsipe na iwan ninyo kami. Opo! Makalangit na kinatawan. Kayo ay... Bili ng kamahalan na maghintay kami rito. Kapag nagising kayo, kailangan namin kayong paliguan. Paliguan?